At ito ho mga kababayan, ang kagandahan ho dito, yung pagbisita po ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa China, pinuri po. Pinuri nitong si Palki Sharma. Alam nyo ho, lagi ko ho itong pinapanood. Much, Mr. President, for your time. Si Palki Sharma, lagi ko pong pinapanood kapag lalo na usaping geopolitical ho, mga bossing, lalo na kapag ang topic niyan, China, soplakan kung soplakan ho kapag nagsalita yan. Tingnan nyo ang paggalang ni Palki Sharma, mga bossing, yan po ang tinitingalang host ng India, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Sabi ni Cecil Peralta, saka puro positive vibes at may sensor mark. Di tulad ng DDS na nag-aaway-away sa pera, lalo na si Maharlika. Kapag ka ho ganun, ang agenda, kapag ang agenda ho talaga, para sa pera, talagang ganyan ho ang mangyayari dyan. Away-away yung mga yan. Pakinggan ho kung paano pinuri at kung paano sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos, sana meron din kaming ganyang leader na kagaya mo. Thank you very much, Mr. President, for your time and for your candor. You've taken all the questions and you said that we are in an age of uncertainties. I think at this stage, I think the world needs leaders who can balance allies, adversaries, and domestic expectations, leaders like you. Thank you very much. I fully agree with you. Thank you very much. Oh, di ba? Imagine niyo na lang ho, mga bossing, kung si Sara Duterte ang nakaupo dyan sa kinakaupuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho kaya yung mga sasabihin, no, ni Inday Sara Duterte? Speaking of Vice Presidente, mga kababayan, naalala nyo ho, nung ang ating Vice Presidente, nung kumbaga hindi pa nila alam kung ano ang katutunghayan o kung ano ang kanilang papalarin doon sa impeachment. Yung wala pang nagsasabi o hindi pa nila nalalaman na 19 mga senador yung kakampi sa kanya, no? Ano sabi niya doon? Gusto ko ng bloodbath. Yan, naalala niyo ho yun? Gusto ko ng bloodbath. At sinigundahan naman ho ni Harry Roque yan, mga boss. Sinigundahan ho ni Harry Roque yung sinabi ng Vice Presidente, gusto ko ng bloodbath. Kaya Inday Sara Duterte ho, pagkakaintindi ko, gusto niyo ako ipa-impeach. Magkakasubukan tayo. No? Dadanak ang dugo. Hindi pwedeng walang dugo. Ang tumatak sa isip ko at unang pumasok sa isip ko, karahasan ang mangyayari kapag natuloy ang impeachment. At ito ay ang pagbabanta ng ating Vice Presidente. Pero yung pagkakasabi ni Roque, mga kababayan, gusto ko din ng bloodbath, no? Iba po ang nasa isip ko noon. Hindi po kagaya nung kay Inday Sara Duterte. Ang tingin ko doon kay Roque, mga bossing, gusto pasalpakan yung wet packs niya ng natubo. Natubo. No, parang lechon ho, mga kababayan. Yun yung naiisip ko talaga Sabi ni Ma'am Princess Paris, hindi naman niya sinamaan si Pangulong BBM magtrabaho. Mag-expect ka pa kay Sara Duterte na sasama para sa trabaho? Kung siguro ang sasabihin o isisigaw sa kalsada, puro ho, o panay ho, panay po bring him home. Baka sumama pa po yan. Pero pag trabaho, mukhang malabo po. Di ba, Ma'am Josepa Oliva Lopez? Eto ho, pakinggan ho natin ang ating Vice Presidente ngayon. Dahil alam niya na po, no, na inarchive at ang sabi nga po nila Senator Tito Soto, kapag ka inarchive yan, ang ibig sabihin yan, kumbaga, pagbasura na din yan. Malabo ng mahukay, malabo ng mahugot. Bakit ho? Sabi ni Senador Tito Soto, pag nasa archive yan, no, at binaliktad ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, magbobotohan pa din kami. Magbobotohan pa din yung mga senador. Nakita nyo naman no, mga bossing. Di ba? Yung mga bumoboto po o yung bumoboto para po iligtas si Sara Duterte, 19 huyang mga yan, mga kababayan. So sa madaling salita ho, kahit na sinabi ng Korte Suprema na babaguhin na namin, aayusin na namin, babalik na rin namin ang aming napagpasyahan. Tingin ko ho, yung 19 na yon boboto pa din sasabihin,
wag nang mabuksan o wag nang hugutin o wag nang hatakin palabas diyan sa archive yang impeachment na yan. Kasi nga ho, lamang sila eh. Madami ho sila, mga kababayan. Ngayon, ngayong nalaman na ng Vice Presidente na lamang ang kanyang payo, ang kanyang kampo, yun pong sinasabi niya before na bloodbath, tapos biglang dismiss lang pala ang gusto. Akala natin ready sumalakay, ready sumalag doon sa mga ibinabato ng prosecution. Yung pala, wala silang pandepensa. Ano po, sasabihin, gusto ko ng bloodbath. Tapos dismiss lang po pala ang gustong mangyari, mga bossing. Hindi bloodbath yun. Di ba? Pagpapakita ng takot na makita ng mamamayang Pilipino yung mga ebidensya laban sa kanya. Oh. Ngayon, syempre, narinig niya nalaman niya na, in-archive. Matapang na ulit ang ating Vice Presidente. Hindi na po parang Baste. Si Baste, di ba, naghamon. O, pagkahamon, pinalagan. Biglang hindi daw siya naghamon. Defense presented for... Vice Presidente naman, mga kababayan, gusto ko ng bloodbath. Di ba, yun yung sinabi niya? Tapos, dismiss ang trip. Dismiss ang gusto nila. O ngayon, nung nasigurado na nila na walang mangyayaring impeachment at dahil nga nandun, naka-archive na at basura na ang itinuturing yung impeachment na yon, eto, nambablap na naman ho, mga kababayan. Kesyo gustong-gusto. Meron pang naratibo, gustong-gusto kong lumabas yung mga ebidensya laban sa akin para masagot ko. Ako naniniwala ako, Vice Presidente, no? Kung gusto mo talagang sagutin yan, sasabihin mo, ituloy natin yung impeachment. Gusto kong linisin ang aking pangalan. Hindi ko hahayaan na ganyan lang ang isipin sa akin ng mamamayang Pilipino na magnanakaw ako kasi hindi natin nasagot kung ano yung sinasabi ng prosecution. Nahinto lang naman itong impeachment na ito kasi pinadismiss. Di ba? Kasi pinadismiss. Sabi ni Pempe Santiago, Sir Mark, ayos ang outfit mo. Sana ganyan araw-araw. Nako po. Alam nyo, mga kababayan, ba't naka-t-shirt lang ako tapos lagi naka-hat ako, naka-sombrero ako pag nagbablog tayo? Tinatamad ako mag-ayos eh. Ano po kasi kapag kayo, kunyari, bagong gising ako, magsasalpak lang ako ng sombrero nun. Oh, mukha nang maayos, di ba? Tas t-shirt lang. Pagka ganito, mamamalansya pa ako. Oh. Pag araw-araw, mamamalansya pa ako. Iilan lang naman po yung mga ganito kong polo. 1, 2, 3. O, siguro meron ako kahit 5, 6.